Hi guys, this is Jacob from PHMTB and welcome to my 2024 bike check. This is my new Canyon Stripes CFR, which is the latest model ngayon ng Canyon pagdating sa kanilang Enduro lineup. As you can see, meron siyang shape shifter feature which is nagbabago on the fly yung travel niya sa likod. So from 160 magiging 140 na lang siya. So mababago mo yon on the fly using these remotes na pwede siyang pedal mode, then shred mode, which is yun yung normal mode niya. Then yung isa dyan is yung dropper pose. So mamaya papakita ko kung paano nangyayari yon. This frame comes in large, so nabili ko to ng frame and shock only. Then lahat ng parts na to is galing sa previous bike ko, which is yung Hornet. My drivetrain is Shimano SLX 12 speed, which is again bala ko ilipat sa binobo ko ngayong down country bike. Then hopefully mapalitan ko siya ng SRAM GX. So pag nagka-budget tayo, papalitan na natin siya. Then ayan, so all the way siya na SLX. One of the latest additions sa bike ko is itong fork, which is now my Fox 38 factory Kashima coating na merong 170mm travel. So previously, ang gamit ko is Raksha Chiari na 170mm din. Then ayun, manipis masyado, so hindi siya bagay. So pinalitan ko na. Latest model ng 38, so meron tong grip 2. So pwede mo siyang adjust sa low speed and high speed compression niya. Mas maganda i-tune. Then sa kabila naman is dagdagan ng hangin, I believe. Hindi ko pa ito natatry pero ang tanda ko dyan nga yun. Then sa baba naman is low speed and high speed rebound. Kaya solid na solid. Bali pag-aaralan ko pa lang kung paano siya gamitin or i-adjust ng maayos para matono ko siya ng tama. Since nabili ko nga tong frame ko with shock, so ito yung kasama niya. Ito ay Fox Float X2. Yan, na merong 160 travel na kasama na nga dito sa frame ko. Hopefully, mapalitan din natin to ng Fox Factory para bagay na yung front and rear, di ba? Then, take note na itong shape shifter is kailangan mo din lagyan ng hangin kasi hindi gagana pag wala tong hangin. So, hindi siya gagalaw. Yung travel mo, fix lang. Then, medyo tricky lang to itono nung una kasi nga may pedal and shred mode siya dahil dito sa shape shifter. So, make sure na naka-normal o shred mode ka bago ka magtono ng suspension mo. Then, another new addition sa akin bike is itong G2 Ultimate from SRAM na silver, which is for me pretty look good in my opinion. So, tingnan nyo guys, maganda ba yung silver? Actually, mas maganda pa nga siya sa personal So, ayan, going back, 4-piston caliper na silver din syempre. Kung ano yung kulay sa taas yun din. Na merong mounting na bala ko rin palitan kasi medyo mali. Dito sa likod, swak na ata to. So, silver siya. So, it looks good. Bagay siya dito sa rotors ko na parehas 2 or 3 front and back ng Shimano RT86. Yan. Comment down below guys kung talaga bang maganda tong silver or ako lang ba yung nagagandahan. And kayo, ano ang mas preferred nyo? Yung iba, gusto nung magura na green So ako, medyo hindi babagay na ang dami ko ng kulay kung ganun pagawin ko. For the hubs, ang gamit ko is E13 SL hubs, 32 holes, 6 bolts, then micro spline, and boost syempre. Pag may bago ng hubs, ililipat ko naman to sa down country ko. So para tipid, hindi bago ng bago. For the rims, another E13 LG1 Enduro alloy wheels, 29er front and back na 32 holes syempre. Most likely tatagal sa akin tong alloy rims ko na to kasi hindi pa naman ako hardcore na rider. So full 29er, sana makabalik tayo sa mullet pero for now, mag full 29er muna tayo at malaman kung gaano ba siya ka-goods. Tires, Maxxis Minion DHF 29er 2.5 max grip, tubeless ready, double down. Then rear Maxxis Dissector 2.4
29ers, max Terra lang kasi naubusan ng max grip, pero double down pa rin for enduro purpose. Pag nagpalit, bala ko subukan yung Continental Cryptotal para malaman kung goods din ba siya. Handlebar for now, DT race point, 38 rise, 35 clumping, 810. So, susubukan ko lang muna to, pero babalik natin to sa PNW na kakulay ng colorway talaga natin kasi hindi bagay itong turquoise sa seafoam teal. Yan, magkaiba yung kulay. Sinubukan ko lang, babalik ko ulit yung PNW ko. Yan. Then the grips, PNW long grips, one of the best. Yan pa rin at yan pa rin ang lagi kong pipiliin. Seafoam teal ngayon. Then sa other parts or components ng cockpit, itong dropper post, seafoam teal din from PNW. One of the best din. Kung hindi mo pipiliin yung Kashima, gusto mo mas mura, yun, dito ka na. Then, pedals. For now, flat pedals muna tayo. Seafoam teal din from PNW. Maganda siya. Bagay siya dyan. Then, napagpapalit-palit lang yung rubber na yan. While the saddle natin is Ergon SM Pro Men. Large yata yan. I believe large yan. So, ayan. Ang sarap niya upuan. One of the best din. Siyempre. Yan. 170mm nga pala yung travel ng dropper post natin. Now, down sa mga underrated parts ng bike. Itong down tube guard or guide. Or ano ba tawag nyo dyan, guys. Then, mudguard ng Fox. Freno naman yan. Kasama ng fork ko nung binili. Then, kasama din pala ng frame ko itong E13 chain guide. Then, chain stay. Original from Canyon. So, kasama na rin yan sa frame. Bush guard, bash guard, E13 kasama ng chain guide yon. Sa remotes naman, literally, plural na remotes kasi ang dami. Tingnan nyo naman, 3 yun nandiyan sa kaliwa ko. So, marami nalilito kasi bakit ano to, bakit ganyan, bakit ganito, alin ba dyan yung dropper post, nalilito sila. So, ayan, ito yung sa shape shifter, sa baba yung dropper post. So, pag ninihiram yung bike ko, na gugulat sila, ang dami na nasa kaliwa. Bali, basically, nakakalito nga naman siya sa una. Pero, mabilis mo ka rin masasanay na 3 yung lever mo dun. So, pakita naman natin kung paano gumagana yung shape shifter. Pero hopefully makita nyo, medyo mahirap lang makita sa video. Ang mangyayari basically, kapag pinindot mo yung pedal mode, tataas siya, iiksi yung travel. Ayan, kung napansin nyo, tumaas, nag-iba yung geometry. Bali, naka-pedal mode yan. From 160 travel, magiging 140 na lang siya and titigas yung likuran. So, mas madali na siyang ipedal. Very firm yung likod. So, talagang magagamit mo siya, guys. Hindi lang siya gimmick. Maganda siya gamitin. Yan, nakita nyo, tumaas ulit. Kasi pinedal mode ko ulit. Yan, pakita ko ulit ng close up. Shred mode, then pedal mode yon. Pag shred mode, sobrang lambot ng suspension, ramdam na ramdam mo. Then kapag pedal mode, titigas, iikse, para na siyang hardtail halos. Make sure lang na merong hangin yung shape shifter para gagana siya. Kasi pag hindi, wala, hindi gagana. So pag ibabalik mo siya sa normal mode o shred mode, pindutin mo lang yan, walang magbabago, hindi na siya gagalaw ulit. Pero pag inupaan mo, mararamdaman mo na magaan na ulit siya. Talagang nagagamit niya na yung buong suspension niya. Yung sag mo, nandun na ulit. Unlike wag naka-pedal mode. So, ayun guys. Canyon Stripe, latest model. Marami nang napanalo sa UCI EWS. Wheelbase, napakahaba. Yung reach, pwede mong i-adjust ng 10mm in total. So, kung may gusto pa kayong malaman, comment down below. Try natin gawa ng video. Yun lang. Kita-kits next time. Thank you guys.